Ngayong araw nga pala maaga akong gumising para maghanap ng pagkain ng aking isda. Nagbabaka sakali nga ako na meron ako mahanap dito sa bukid. Ang kaso lang guys, hindi mo yun ang aking nakita. Sa nga pala tong uri ng uod na gumagalaw-galaw pa. Meron din pala ditong kitikite na napakadami. At dahil araw nga pala ng sweldo ay manlilibre tayo ng ice cream. Ang kaso lang guys, hindi nga pala ito nagustuhan ni Boy Ubo. Hindi niya daw kasi deserve ang korneto. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay mangunguha tayo ng moyna. Natapos na nga pala ang ulan at umaraw na dito sa aming lugar. Ito nga pala yung perfect timing dahil naglalabasan na sila. Meron kasi ditong bukid na hindi ko pa napupuntahan. Ang kaso nga lang guys, natuyo na ang lupa at wala ng tubig. Dito naman sa kabila ay meron tubig kaso lang walang moyna. Nakakainis nga dahil mukhang wala na naman ako ipapakain sa aking mga alagang isda. Lumayo na nga pala ako at naghanap-hanap pa dito sa ibang palayan. Nakakalungkot lang isipin dahil mukhang hindi na magtatagal ang mga bukid dito sa aming lugar. Karamihan kasi ng mga lupain dito ay binibenta na at ginagawang subdivision. Ako nga pala ay biglang napababa dito sa ating motor. May nakita kasi ako ditong tubig na hinihinala ko na merong moyna. Live foods nga pala yung napagkain ng isda para mabilis silang lumaki. Ang nakita ko nga isang uri ng uod na gumagalaw-galaw pa. Hindi ko nga alam kung ito ba ay safe ipakain sa ating mga alaga. Meron din pala tayo nakitang maraming kitikite. Kung ito naman ipapakain natin sa kanila baka sila ay madengge. Char. Tanggap ko na nga na wala tayong makukuha ngayong araw. Kaya naman guys, pupunta tayo kila Kuya Dugs. Si Kuya Dugs nga pala ay maaga pa lang ay gumagawa na ng video. Sa katunayan nga, ito nga daw pala ipapamigay niya sa mga bata. May iba't ibang kulay nga pala dito ng itlog na meron lamang pera. Sa bawat content nga pala namin ay gumagastos din kami. Kami nga din pala ay tumutulong sa iba kahit walang camera. Ito nga pala ay ginagawa namin para makapagpasaya ng maraming tao. Nakita ko naman itong aquarium ni Kuya Dugs. Napakasimple lang nito pero magaganda ang kanyang mga isda. Nakakalungkot lang dahil wala na gaanong alagang flower horn si Boy Ubo. Karamihan nga pala sa mga aquarium niya ay wala nang laman. Bigla ko tuloy na alala si Diwata. Wala nga palang permanente sa mundo at ang lahat ay lilipas din na parang birthday mo. Bisitahin naman natin yung mga alagang uang ni Kuya Dugs. May napansin kasi ako ditong uang na napakabilis lumaki. Ito daw kasi ay pinapakain pa ng karne at pinapainom pa ng gatas. Meron nga din ditong maliit na kakabili lang ng piyesta. Makikilagay naman sa comment section kung ito ba ay kinakain. Sa tingin ko kasi ang masarap na luto sa kanila ay gata. Char. At dahil pwede nga pala ngayon, ililibre ko si Boy Ubo at si Kuya Dugs. Napakainit nga pala ng panahon ngayon at bibili ko sila ng ice cream. So paano guys? Tara! Mabuti na nga lang bawat barangay meron ng 7-Eleven. Napakasarap kasi tumambay doon dahil napakalamig ng kanilang aircon. Pagbukas ko nga pala ng pinto ay ramdam ko na agad ang lamig. At syempre guys, dumiretso na ako dito sa paborito naming Selecta. At dahil kailangan nga pala natin magtipid, korneto lang ililibre ko sa kanila. Kakainis lang to si Boy Ubo dahil napaka-demanding. Hindi niya daw kasi deserve ang korneto at ito ang kanyang gusto. At dahil ako nga pala ang libre, ako yung masusunod. Ako nga pala ay hindi papayag na tayo ay malamangan. Pasalamat na nga lang to si Boy Ubo ay naging tito siya ni Kuya Dugs. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun dahil napakalayo na kanilang pag-uugali. Hindi nga pala kami kumpleto dahil tanghali na gumising ang iba naming kasama. Napansin nga pala ni Kuya Dugs na walang jibit sa ating tsinelas. Napakaganda nga pala ng suot niya sa paa dahil merong mga sticker ng Team Dugyot. Mabuti na nga lang meron dala si Kuya Dugs. Napakaswerte ko nga dahil tayo ay nabigyan. Ba't iba nga pala ang design nito na napakaganda. Ang kaso nga lang guys, meron ako mabigat na problema. Masyado kasing maliit ang butas ng ating tsinelas at hindi to kasya. Kaya nga lang dahil napakaganda nitong pagmasdan kapag merong design. Tapon na nga rin pala ako sa tamang basurahan para maganda tayong halimbawa. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam! Yeah! May ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan napakadali lang maglaro at manalo. Ito nga pala ang PH MOBA. At tulad nga pala ng iba casino game ay dito ay napakarami din pwedeng laruin. Dito nga lagi kong nilalaro itong Super Ace. Ito nga pala ang tinatawag na scatter. Hantayin mo lang lumabas ang 3 coins at yun nga pala ang tinatawag na scatter. Dito nga pala guys ay tataya tayo ng 200 pesos. Pagkatapos nga ipipindutin lang natin itong kulay dilaw na nasa gitna. Unang pindot ko nga ay may lumabas na agad na 120 pesos. Katapos nga ay lumabas ang wild at nanalo tayo ng 200. Napakaswerte ko nga pala sa laro na to dahil lumabas ang scatter. At dahil dyan meron tayong 10 free spin. Shuffle. Diamond 4 times. Lucky 6 times. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin lang natin itong babae sa taas. Katapos withdraw. Pindutin lang natin itong plus at may lalabas na. Gamit nga pala ang Gcash at Maya ay pwede na tayo mag-withdraw. Ilalagay lang natin dito yung ating contact number at yung password. Napakadali lang din pala mag-deposit. Gamit nga lang din pala ang Maya at Gcash yung makakapag-deposit na tayo. Pwede nga pala dito mag-deposit ng 50 hanggang 50,000 pesos. Napakadali lang din pala dito mag-register. Pindutin lang natin itong register. Maglagay lang tayo ng username at password. Tapos ngayon makakapag-register na tayo. So ano pang hinahantin nyo guys? Maglaro na kayo ng PH MOBA. Paalala ko lang bawal nga pala ito sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.